Kahapon kasi, 'di ba tinapik na nga natin kahapon nasa Tacloban si BBBM. Tapos namigay siya ng napakaraming mga lupa ng CLOA. In-ambush interview na naman si BBBM. In-ambush interview na naman, eh. Dun sa ambush interview na yon, may sinabi na naman si BBBM na nagwala na naman ang mundo ng mga ang multiverse. Nagwala ang multiverse ng mga DDS. Grabe naman kasi. Triggered talaga sila. Ito kasi yung sinabi niya. Wala namang ginawa. Wala namang ginawa para i-rehab ang Tacloban, sabi niya. Yung mga previous administrations daw, walang ginawa para i-rehab ang Tacloban. Nanti-trigger din to si BBBM eh. Lakas din mang asar eh. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ito, panood natin yung balita. Ayan yung balita. Wala umanong rehabilitasyon para sa epekto ng Super Typhoon Yolanda ang nakarang administrasyon at sinundan itong administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tugon dyan ng mga dating opisyal ng administrasyong Aquino Duterte sa aking pagtuto. Habang nasa Tacloban, Leyte kahapon, tinanong ang Pangulo tungkol sa masamang kondisyon ng National Highway na patuloy na nagdudulot ng perwisyo sa mga taga-Samar. Ang sagot ng Pangulo, bumalik sa pananalasa ng Yolanda at ang anyay kawalan ng aksyon ng mga sinundan niyang administrasyon. Hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover, hindi ba natin masasabi na kapag-fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that with all those rehabilitation, you know, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. Dagdag pa ng Pangulo. Nothing was done in the previous administration. And nothing was done in the administration before that. Lakas man trigger ni BBBM. BBBM, dapat bumusina ka kasi muna. Busina ka muna, para alam namin. Nanagasa ka na lang bigla eh. Ako no, 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. So, yes, that's what we are doing. Dalawang administrasyon ang dumaan bago maupo sa pwesto si Marcos. Ang Aquino at Duterte administrations. Matapos manalasa ng bagyong Yolanda noong taong 2013 na kumitil sa buhay ng 6,000 tao, itinalaga ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Sa pahayag ngayon bilang reaksyon sa sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Lacson na ginawa raw niya at natupad ang iniatas sa trabaho para pangunahan ng rehabilitasyon. Malungkot lang anya na wala siyang kapangyarihan magpatupad at maglabas sa mga pondo para sa rehabilitasyon at magbangon mula sa pinsalang iniwan ng Yolanda. So si Lacson umamin. Sorry naman po, pero tama kayo. Nag-react si Lacson eh. Nag-react eh. Pero totoo naman, siya yung di ba? Siya yung rehabilitation czar ng Tacloban before. Naalala nyo ba yun? Oo. Siya yung rehabilitation czar during that time. Napaamin si Lacson eh. Tapos di ba may intriga pa nga? May intriga pa nga noon na tawag dito na hindi niya nahawakan yung budget kasi si Mar Rojas daw ang nagpapatakbo. Parang ganun. Or something, parang ganun chismis. Pero chismis lang yun. Kaya siguro may ganito. Kaya sinabi, di ba, I did not have the authority to implement. Nor did I have any say in the release of funds for the rehabilitation and recovery efforts. Kasi parang under yata ng DILG. Under ng DILG yung paglalabas ng pondo at saka authority to implement. So in essence, ang totoong pumalpak talaga si Mar Rojas.
Si Rojas talaga yun, guys. Siya talaga yun eh. Oh, yung pinsan ni Lisa. Diyos ko. So, ayan, ang problema. Oh, umamin. At si Lacson umamin. At si Lacson umamin. Sa pinsarang iniwan ng Yolanda, ang dating Presidential Legal Counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Yan, Duterte, si Panelo. Salvador Panelo, dumipensa at sinabing misinformed daw si Pangulong Marcos. Ang Administrasyong Aquino nakapagpatayo raw ng 160,000 na pabahay na sinimulang ipamahagi noong 2014. Okay. 45,000 housing units naman ang naipatayo at naipamahagi raw ng Duterte administration. At sa pagtatapos ng termino nito noong 2022, katumbas ang 85% ng target na pabahay ang naipamahagi. Ayon kay Panelo, ipinagpapatuloy daw ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng nalalabing trabaho sa rehabilitasyon. Pero dapat kilalanin ang nagawa ng kasalukuyan at ang nakaraang dalawang administrasyon. Batay naman sa annual audit report ng COA sa NHA, halos 43,000 ang naipatayong housing units para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa pagtatapos ng 2016. So, karamihan niya ay naipatayo sa panahon ng Administrasyong Aquino. So, ito yung sa Aquino, 43,000 more or less. Yan yung sa Aquino. Okay? Tuloy natin. Nagpatuloy ang programa sa panahon ng Administrasyong Duterte. Sa pagtatapos ng 2022, umabot na sa 166,034 na pabahay Okay. ang naipatayo. Para sa GMA... Wow, parang dami no? Ang galing naman ni Tatay Diggs. 166,000 na yung naipatayo niya. Grabe naman siya. Ay, nako, GMA. Sana kinuwento nyo ng kompleto. Hindi kayo kompleto ng kwento eh. Balik tanaw tayo ng konti. Puntahan natin tong article na to. Yolanda Rehab. Only 30% complete as 2016 begins. May crappler to. So, itong mga panahon na to, galit pa siya kay Aquino. Galit pa siya kay Aquino, kaya ganyan, no? Yolanda Rehab. 30% ng total pa lang ang nagagawa nila. NEDA said a total of 48,995 Yolanda survivors or 89% of the targeted 54,000 had fishing boats pa pala to. Di pa pala to yung bahay. Wait, asan na yung NHA? NHA. Ito. 13,335 housing units have been completed. Ang weird lang, no? Iba yung numero kay GMA. Siguro dahil magkaibang date ang kinuha. Yung kay GMA kasi, annual report ng COA sa NHA. Okay. Dito, NEDA naman to sa NEDA. So sa NEDA, according kay NEDA, 13,335 housing units pa lang ang natatapos. Ano to 2015 to, December 31, 2015. Oo, na bahay Bahay. Hindi pa kasama dito yung yung mga kalsada, etc., etc. Syempre yun yung unang gagawin. Inuna yatang tapusin niya during the time of Noynoy Aquino, ang mga una yatang tinapos yung mga kalsada. But may problema. Ang problema, inayos nga substandard naman. During the time of Noynoy Aquino. Sabi ng NEDA's si Arsenio Balisacan pa rin to siya yung siya yung dating NEDA secretary nung panahon ni Panot eh. Said the resettlement of survivors from the danger zone continues to be the most challenging among the recovery efforts. So, among the issues of slowing down the building of resettlement sites are policies on procurement and land acquisition, as well as the handful required permits and clearances needed to start certain projects. So, yun. Malaking problema yung pagpapatayo ng bahay, guys. Malaking problema. Nagpatayo ka nga ng bahay, wala namang kuryente, tubig. Hayop. Buisit. Anyway. Pero I think na more on damaged bridges yung mga naayos. Damaged bridges, municipal facilities, damaged airports, roads. Ayan, roads ang naayos. At as far as rehab is concerned, when it comes to dun sa mga kalsada, medyo okay naman siya.
Ang natagalan lang talaga ng sobra yung sa pabahay. And even si Digong, inamin yan. Inamin niya yan to the point, mga kutsero, na gumawa siya ng task force na magmo-monitor ng Yolanda Rehabilitation. Imagine, gumawa ka ng parang IATF. Ganun. Meron kang task force made specifically for the Yolanda Rehab. Oo. Para nga daw mapabilis yung construction. The IATF Yolanda shall consult affected communities and non-government organizations in the crafting, implementation, and evaluation of various programs and projects covered by this order. Kailan ba to? 2017, no? Kakaupo lang ni Digong yan. Tapos, it is specifically, mga kutsero, ginawa niya tong IATF na to para i-address yung mabagal na rehabilitasyon. Okay? Ito yung sinasabi ni PBBM kanina na parang nawalang ginawa yung dalawang previous administration. So, additional funds and possible fund sources as may be necessary for the implementation of this order shall be identified by the DBM. Okay? Tapos, ano pa ba? So yan, so gumawa siya ng task force para daw mapabilis. Para mapabilis itong sa Yolanda Rehab. Ano nangyari? Ano sinabi ni Digong? Mass housing for Filipinos is not easy. Ay, anak natin baklang sinukuan ni Digong. Sinukuan ni Digong. Ang hirap naman. Ang hirap naman nito. Sabi ni Digong. Anyway. Ano sabi? Duterte noted that it will usually take 20 years to finish housing projects. Because ganyan ho kahirap mag-solve ng housing problem dito sa Pilipinas. Budol. Ano nangyari sa IATF mo? Anak-anang tepaklong. Ano nangyari sa IATF Yolanda mo? Wala. Tigas ng mukha nito ni Digong talaga. Nakakasuka talaga si Digong. Sabi ni Digong. Pero sabihin mo na isang salita na bigyan mo lahat at matapos mo ganitong panahon, okay? You must be crazy or you are lying through your teeth because realistically, hindi mo talaga kayang magawa yan. Tingnan niyo itong utak ni Digong talaga. Yan itong utak ni Digong. Nangako siya, nagdrama pa siya nung first time yung bumisita sa Yolanda. Nung presidente na siya. Galit na galit pa siya kunyari na parang, bakit walang development dito? Ganyan. Tapos nangako siya, tatapusin ko to, itong Yolanda Rehab. Nangako siya. Oh. Nangako siya na tatapusin niya yung Yolanda Rehab. Nung hindi niya nagawa, siniraan niya yung sarili niyang pangako. Wala namang makakagawa niyan eh. Nagsisinungaling ka kung makangako ka niyan. Sira ulo talaga na si Duterte, guys. Promise. Sira ulo talaga si Digong. Diba? Sinungaling eh. Nung hindi niya nagawa yung pinangako niya, sisiraan niya yung sarili niyang pangako. Sino ba namang baliwang makangako niyan? Parang Morales lang eh. Nag-misrepresent ka ba sa PDS mo? Hindi po ako nag-misrepresent. Nag-comply po ako. Ang layo ng sagot eh. Ang layo, guys. Ganon to eh. Ganon to. Ganon siya. Pinapangako ko na bibigyan ko kayo ng bahay. Hindi nangyari yung bahay. Sinungaling lang ang mangangako na mamimigay ng bahay.
Ang hirap pagtanggol ni Digong, guys. Nung una, mga Kojero, nung ang kalaban ng mga Duterte mga dilawan, medyo madaling ipagtanggol si Digong. Admittedly, kasi alam niyo naman mga dilawan, mga baliw 'yun eh. So medyo madaling ipagtanggol si Digong. Kasi yung ginagawa ng mga Duterte Balahura supporters ngayon, yun ang ginagawa ng mga dilawan before. So parang ang dali lang magkontrahen, di ba? Pero ngayon, yun nga, yung bagong dilawan is the DDS. So kaya ang hirap na ipagtanggol ni Digong, guys. Sobrang hirap na ipagtanggol ni Digong. The president even mentioned that the Yolanda housing projects is just about to be finished under his term. O, nagyabang pa. Matatapos ko na nga yung Yolanda projects. Eh. Sabi ni Digong. Tigas ng muka. Anong nangyari? Ano yung katotohanan? As of June last year, data from the DSUD tsaka NHA, showed that the current administration, Duterte administration, has yet to construct more than 90,000 housing units intended for the victims of the 2013 typhoon. This was out of the 220,680 target. Ano ulit yung sinasabi ni Panelo? Oo. Binida-bida pa eh. Matatapos na yung Yolanda rehab under my term. Wag kayong mag-alala. Matatapos yan under my term. May kulang ka pang 90,000? May kulang ka pang 90,000 na bahay? As of 2021? Matatapos? Come on. Stop with the BS. Oh my God. Stop with the BS. My goodness. May 90,000 ka pa na kulang. Ang target is 220,680. Tapos mga Kochero, alam niyo yung nakakaloko dun? Yung pinakita na numero kanina ni GMA, compounding. So ibig sabihin, may nagawa si pangalan nito? Si Aquino, tapos idinagdag niya yung nagawa ng Duterte. Pero hindi niya pinakita kung gaano kalaki yung target. Ang laki ng target niya, 220,680. Ang laki. Tapos magkano ang nilabas na budget diyan? Bilyong piso yan, guys. Billions upon billions of pesos, if I'm not mistaken, in the hundreds of billions. May COVID daw kasi. So yung COVID pandemic is tawag dito, covers all amount of sin. Oo. Pero eto na lang, sige, ganito na lang. Siguro naman may construction ng 2017, 2018. 'Di ba? Siguro naman. Siguro may construction ng 2017, may construction ng 2018. Wala pang pandemic nun eh. 'Di ba? So ba't hindi nyo natapos? Ang target ng NEDA dapat tapos na yan ng 2017. Yun ang sinabi ng NEDA. Noong 2013, if I'm not mistaken. O dito pala sa article na to. The Economic Planning Secretary Balisacan said rehabilitation programs will continue until 2017. So, ibig sabihin, matatapos yung rehab by 2017. Until 2017. Sinabi niya to, 2013. So, until 2017, tapos na. Diba? Anong petsa na? 2024 na. Kailan umupo si Digong? 2016. Kailan nagka-pandemic? 2020. So, 2017, 2018, 2019. May 3 taon siya para tapusin yan. Natapos ba? Hindi. Ganun naman kasimple yun eh. O sige, wag natin i-count. Wag natin isama
yung panahon na nagka-COVID. 1 taon lang naman yun eh. Meron siyang 2016, doon naging presidente siya. 2017, bumuo siya ng task force. Bumuo siya ng task force. Sabihin natin, i-offset niya. Kailan yung yung Yolanda? 2012? 2013? Offset niya, tapos na dapat yan ng 2 taon. So 2019, dapat tapos na yan. Hindi pa rin. Ayan In its 2020 audit report, the Commission on Audit said the National Housing Authority had failed to meet its target of providing 218,975 housing units to Yolanda displaced families. It found that only 139,516 housing units or 64% of the target were completed that year. 2020, panahon na ng pandemic yan. Nag-offset pa pala sila. June 2022, nag-offset pa sila. Nagdagdag pa sila ng kailangang itayong bahay. Hindi natin alam kung bakit. Nagkaroon sila reassessment Housing Secretary Eduardo Del Rosario said a reassessment was conducted about the housing projects because the need for housing units had ballooned to 225,000 from the original 185,000 or an increase of 30 to 40,000 houses. Nangako nga ako silang tatapusin na, di pa nila tatapusin. Tapos bakit nothing was done? Bakit nothing was done? Kasi mga kakutsero, ito pa lang nangyari. Last year, ipinag-utos si PBBM na i-fast track na yung pagtatapos ng housing projects na yan. Bakit? Ito kasi ang nangyari. Lahat sila tumutulong daw, DSUD tsaka NHA. Lahat sila ay tumutulong para pagandahin dahil yung unang ginawang reconstruction ng mga bahay ay hindi pumasa kay Mayor Alfred Romualdez. At sabi niya, hindi po pwedeng tirahan ito kaya't binalikan po natin. May mga reklamo pa, nakakutsero, na yung mga housing projects walang mga linya ng tubig. Walang linya ng kuryente. Ba't kayo nagpagawa ng mga ganung bahay na walang linya ng tubig at walang linya ng kuryente? Walang kwenta. Duterte administration walang pinagkaiba kay Panot. Ang pinagkaiba lang nila, yung presidente, si Panot, hindi nagmumura, tsaka hindi manyakis. Pero hindi. Etong isa, nagmumura na, manyakis pa, adik pa. So imagine, sige, iyayabang mo, may na-construct kami na 100,000 houses. Okay. Paano kung sa 100,000 houses na yon 50% back job? So isabihin, may 50,000 ka na kailangan mong i-reconstruct. So hindi pa rin pala pwedeng ipagyabang na ganito karami na tapos namin, etc. Hindi pa pala. Kasi tapos na nga siya, pero wala naman palang tubig at walang kuryente. What's the point? Hindi pa rin titirahan. Kaya nasabi ni PBBM, they have done nothing. They have done nothing. Okay, so mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Kutsara YouTube channel. And follow me on my Facebook page, Jared Pulido, and I'll see all of you in the next Kutsara Live! Bye everyone, see you next time! Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?